Good morning. Yes, good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus weeps over Jerusalem, taken from Luke 19, verses 41 to 44. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, "If this day you only knew what makes for peace! But now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you. They will encircle you and hem you in on all sides. They will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you, because you did not recognize the time of your visitation." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Wept over it. Ito yung parang naging emotion ng ating Panginoon nung makita niya yung Jerusalem. Ito yung time na yun, ito yung parang malapit na. Yung time na Second pag-aalay ng kanyang buhay, no? Ito na yon, yung matatapos na yung kanyang mission. Umiyak siya kasi mukhang hindi nakuha yung message niya nung siya ay dumating dito sa mundo. Parang malapit na, pero hindi niya nakita na yung mga tao ay talagang namuhay in accordance with yung kanyang mga itinuturo, yung kanyang gustong maging kalooban ng mga tao. Yun yung na-pick up ko sa gospel na ito. So ito yung feeling, no? ni Emotion niya. Jesus. So ibig sabihin ganun siya talaga kalungkot kasi umiyak siya di ba? So gusto niyang, sabi mo nga, na gusto niya talagang ipa-feel yung kung ano yung mangyayari. No? Kaya sinabi niya yung emotions niya Yeah. para sa tao. Ako naman yung napili kong reflection is yung if you only knew. Parang sinasabi na merong more than that. Parang ganon. Merong Looking beyond. yan, oo. Merong looking beyond. If you only knew. Tapos may kaduktong sinabi din niya na hidden from your eyes. Di ba? Ibig sabihin, ano ba yung mata? Di ba nakakakita? Kaya nga tayo, di ba, nakakakita. Pero para kang bulag, hindi mo nakikita Oo. na. Di ba? Meron nang bumara. Yeah, oo. Okay. Pero kung alam mo yun, yung bara na yun, hindi yun babara. Di ba? Kaya sabi niya, if you only knew. So, yun yung nagustuhan ko kasi nga, Yeah. parang reminder din sa atin. So, yun lang. Sige. Hindi. Ang pagkakaunawa ko ay yung mga tao ay para nagkaroon ng obstacles para ma-realize nila kung ano yung mission ng ating Panginoon sa atin. So, hindi na-realize. I think there are something na hindi niya sinabi rito, no? Na bumara sa kanilang pananaw, paningin. Okay. Actually, yung bumara, yun yung hidden diba? Parang yun yung ganamit. And pwede na sa message na. Sige. Yung message na na-pick up ko para sa atin dito, ngayon lang nakita ko ulit, merong nakalagay daw na word na peace. Yan. Ano? Yung peace. P-E-A-C. Peace, Yan, yung peace. Kasi pagka tayo sa ordinary life natin, lagi yan sinasabi sa atin, mga nag-a-advise sa atin, di ba na
Basta at peace ka, lagi niya siya, basta at peace ka, okay ka. Sa misa, peace be with you, di ba? Peace be with you tayo lagi, ginagamit yon. So, ibig sabihin, na ang hindi natin nakita dito, yung peace na dapat na mararamdaman natin. No? Kung naging malawak yung pananaw natin sa mga katuruan ni God, 'di ba? Yung if we follow the Lord, tapos talagang isinisambuhay natin yung turo niya, kinalimutan na natin yung sarili natin na si Lord na talaga yung isinurrender na natin yung buhay sa Kanya. I'm sure yung sinasabi niyang it will be hidden, hindi po yan mawawala. Yung peace po, madadala natin kahit na nagkaroon ng ganitong pangyayari, kahit sinasaktan tayo kasi hindi mawawala yun mangyayari talaga na sasaktan tayo, pero yung peace mararamdaman natin yun. So yun yung parang another hope na naman sa atin. Kaya maganda talagang magbasa ng Biblia o pag-aralan kasi nabibigyan tayo ng pag-asa kasi ito ay mangyayari. Sa ayaw natin sa gusto. Magkakaroon po ng end of the world o kaya yung sa buhay natin magkakaroon tayo ng mga mas kakasakit, mamatay, may mga ganyan. But if you have the peace in God, no? Yun, lungkot na dyan, pero iba po ang dating. Iba po. Yan. Yan lang. Parang ang message sa atin dito, yan, tama yung sinabi mo yung peace, dapat yun ang hinanap natin. Pero sabi nga ng ating Panginoon, natabunan, natakpan, nabarahan yung ating mata Mata. to see what we ought to see. So ang message sa atin, hanapin natin ngayon, what are these things that is causing us to yung kaya hindi natin na-attain yung peace. Ako ang nakikita ko, it is the pride. 'Di ba? Yung pride, pagka yung nangibabaw sa atin yan, parang hindi na tayo nagpaparaya. We stick to what we want na makuha natin. Wala yung pagpaparaya. Yung pagpaparaya, dyan ang gagaling ang peace. Di ba? And then ikalawa, what do we value? Si Jesus meron din siyang sinabi, mamimili ka lang. It is I or mammon. That means treasure, kayamanan, or money. So yun, ay nakabara din doon because yan ang mga, sa ngayon sa panahon ngayon, di ba, pinopromote yan. How do we define success? O dito sa mundo, it is our possession, yung ating kapanyagan, fame, or yung power. So yung tatlo na yun. And having put that in our heart, yan yung mangingibabaw. So that means kung yun ang gusto natin, talagang hindi mangyayari that we become selfless or we become tinatawag natin na nagpaparaya. Nagpaparaya. Ito sa tingin ko yung message sa atin. Nalulungkot talaga ang ating Panginoon. Yan nga yung kasagot. So now, yung kanyang kalungkutan, Correct. we can still do it. Kaya nga sa atin, di ba? Ngayon nare-realize ko, if you are in the church with the people of God, there are so many pagsasamahan. Diyan nangyayari yung yung pagbibigayan, yung pagiging selfless, and yung generous service sa bawat tao na nangangailangan. So, all these things are present in the church. Kaya nga, maganda talaga that we belong to a community of the people who believe in our Lord Jesus. Yeah. So, ang dugtong ko doon sa yung sinabi mo, yung wept over it. Mhm. 'Di ba? Kasi, 'di ba sabi natin dito, pag tayo ng salita ng Diyos, it gives us hope, no? And it also gives us a warning, no? Mhm. Warning din po. Kasi tingnan niyo sinabi ni Jesus dito, wept over it. Ibig sabihin, wala nang magawa si God doon. No? Wept umiyak na siya Ibig sabihin, pagka nangyari po sa atin, nawalan tayo ng peace, tapos
Kasi nakikita ni God yung pagdurusa natin. Tayo lang po ang makakapag-desire. Tayo lang po makakapag-desisyon Mm. kung gusto natin magbago o gusto Yeah. natin sumama kay God till the end of time. Yeah. Isang huli na lang. Mm-mm. Dagdag ko lang. Kasi yung huli, importante yun eh. Mm. You did not recognize the time of Yes. yung visitation ng Correct. ating Panginoon. So, sa atin ngayon, every time there is something that's happening to us, good or bad, we try to feel na Jesus is there. Yan, yung Nandun presence. siya, oo. Because lahat yon, good or bad na nangyayari sa ating buhay, it will always be for our good. Yan, Yes. magtiwala tayo sa ating Panginoon. So yun ang isang problema sinasabi. Noon kasi parang dumating na ako, hindi pa ninyo ako napapansin. Mm. Yan. Sa lahat ng instance po ng Yes. buhay natin yan. Mhm. No, makita natin siya Mm. kahit sa mga trials ng buhay natin. Yeah. Kasi yun pang peace ay mararamdaman natin. Yes. Amen. Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.